Sa puntong ito, si Rolly ay napatay na ang hinahabol na aliwas. Lumapit naman si Tatay Sandro kay Jonas. Hindi kumikilos ang binata. Nakikipag-usap pa ito kay Goryo. Pansin niyang may kung anong ginagawa si Goryo. Yung mga daliri nito ay gumagalaw-galaw at kumikibot-kibot ang bibig nun. Halatang nagbibitaw ng orasyon. Nanlaki ang mga mata ni Tatay Sandro. Bigla na lamang huminga ng malalim si Jonas. Kasunod nito, animoy nawawalan ng balanse. Napaatras ito at halatang nagtataka. Napabitaw ng mabigat na salita si Tatay Sandro sapagkat isang indikasyon ito na tinamaan ng orasyon ng anak niya. Kung kaya naman, kaagad niyang tinungo si Goryo at inambahan ng pagtaga ng itak. Kasabay nito ang, "Anak, hindi mo na sana kinausap pa. Marunong sa kataga ang mga aliwas." Sa puntong yon, tuluyan nang napaupo sa lupa si Jonas habang si Tatay Sandro, dahil nga hindi kalakasan ng tangang dala, napapatamaan man niya si Goryo pero wala itong pinsala. Nakakaganti sa kanya ang matanda. Kasabay naman ito ay ang unti-unting pagbabago ng itsura ni Goryo. Hindi nagtagal, nasakal si Tatay Sandro. Tinulak ito, dahilan para mapasandal sa dingding ng bahay. Kitang-kita ni Jonas na unti-unting hinihigpitan ng pagkakasakal at bumabaon na ang kuko ng aliwas sa leeg ng kanyang ama. Pero hindi niya kayang tumayo. Nasusuka siya at masakit ang kanyang ulo nun. Kung kaya naman, sumigaw na lamang si Jonas at ang sabi, Kuya Rolly! Ang tatay!" Nang marinig naman ito ni Rolly, kaagad niyang tinigilan sa pagtataga ang naabutan niyang aswang. Nagkukumawg ito, pabalik ng bahay. At doon, nang masilayan ng sitwasyon, ay walang inaksayang oras si Rolly at kaagad tinaga ang likod ni Goryo. Napaiktad ito, dahilan naman na nabitawan ng aswang si Tatay Sandro. Umupo-upo pa ito habang sapo ang leeg nun. Si Jonas, tuluyan nang nagdilim ang paningin. Hindi niya na namalayan ang mga sumunod na nangyari. Hinimatay ang binata nun. Nagising na lamang siya na sa bahay na ni Rolly. Umaga na ng mga sandaling ito. Nakikita niya ang tatay sa bukana ng pintuan habang hinahasa ang itak. Bumangon si Jonas, nagtanong kung ano ang nangyari kagabi. "Pinatay ni Rolly si Goryo. Ayun, hindi pa nakauwi si Rolly. Inasikaso niya ang mga labi ng lahat ng namatay kagabi." "Ayos ka lang ba, anak?" "Anak, sa susunod bantayan mo ang kilos mo. Kapag napansin mong nag-uusal ang kaharap mo, magdakot ka lang ng lupa at ibato sa kanya. Pagputol ito ng palipad hangin." Mungkahi ni Tatay Sandro nun. Dagdag nito, kung hindi niya napigilan si Goryo, pati umano ang kaluluwa ni Jonas ay sunog. Napakagaling umano sa orasyon ng aliwas. Ito na rin ay batay sa sinabi ni Rolly kagabi. Hindi maipagkakaila sa mga aliwas dahil naging albularyo mismo yung Fernan. Isang patunay na yon na marunong din sa lihim na aral ang mga ganong nilalang. Kaso nga lang, ang dala nito ay kaliwa umano. Kumbaga, may hahalin tulad sa isang mangkukulam. Hindi na nagsalita pa si Jonas nun. Nagpasalamat na lamang siya at naging ganon. Masuri niyang tinitigan ang mga sugat sa leeg ng tatay. Namamaga ito at may pantal na hugis kamay. Kinamusta niya ang kanyang ama. Sinabi naman itong ayos lamang siya. Ang importante, ligtas daw si Jonas doon.
Inaasahan na nila noon na hindi pa tapos ang laban. Gaya ng sinabi ni Rolly, hindi titigil ang mga aliwas. Habang nababawasan pa ito ng bilang, ay mas lalong tumitindi ang pagnanais na patayin siya. Ang ngayon nga lang, damay ng mag-ama. Pagka-uwi ni Rolly, sinabi kaagad nito na hindi na sila mag-aantay pa ng matagal. Kung patuloy sa pagdagsa ang mga aswang sa lugar dahil sa kanila, darating ang panahon na mas lalala pang sitwasyon. Sa mga sandaling ito, habang nagsasalita si Rolly, kapansin-pansin ang pamamaga ng mga mata niya, na animoy may pinagdaan ng paghihinagpis nun. Hanggang sa maya-maya pa, umupo ito sa gilid ng bahay at humagulgol ng iyak. Kaagad namang pinakalma ni Tatay Sandro. Naiintindihan ng Tatay Sandro ang dinadamdam ni Rolly. Hindi biro ang mawalan ng 2 miyembro sa pamilya, lalo't ama at tiyuhin pa ito ni Rolly. Ito na rin ay batay sa salaysay ni Goryo kagabi. Ilang segundo lang, nagwala si Rolly. Nagsisisigaw at paulit-ulit na sinisisi ang sarili. Ayon dito, hindi na lamang daw siya dapat nagkaroon ng interes sa karunungan. Dahil ito naman ang punot ugat kung bakit nadamay ang kanyang pamilya. Hindi kasalanan ng pagnanais na magkaroon ng bagay na hinahangad. Siguro, nakaakda lang talaga ang pagdaanan mo ito. Huwag sasihin ang sarili. Bueno, nasimulan na rin naman ito. Sugal buhay na to. Ano mang nais mong gawin ngayon? Sabihin, Rolly. Sabi ng Tatay Sandro noon. Matapos marinig ang mga katagang yon ay wari ba na imasmasan si Rolly. Napabuntong hininga ito. Naging seryoso ang mukha at tumingala sa kalangitan. Mabuti siguro, ubusin natin sila. Hindi lang sa usaping paghihigante, kundi para na rin sa ikakapanatag ng lahat. Kung ayos lang sa inyo, Mang Sandro, sasalakain natin ang kuta ng mga aliwas. Papatay natin ang pinuno nila. Wika ni Rolly noon. Naudlot ito sa kadahilan ng biglang sumabat si Tatay Sandro. Sandali. Hindi pa ba si Goryo ang pinuno? Tanong ng Tatay Sandro noon. Ayon kay Rolly, bubuit lamang daw si Goryo sa totoong namumuno noon. Kung susumahin, alagad lamang itong si Goryo. Maliban sa may namumuno, may 2 pang kumakatawan dito. Iyan ay kung wala ang presensya ng pinuno na si Sebastian. Ang 2 pinagkakatiwalaan ay ang mga malyaring sina Agustin at Sural. Nagtanong naman si Tatay Sandro kung ano ba ang malyari. Ang sabi ni Rolly, mandirigma daw ito at kalahati aliwas, kalahati burang. Bali magkakapatid daw sina Agustin at Sural. Napamura na lamang si Tatay Sandro ng mga sandaling yon. Dahil malalakas na uri ng aswang ang burang. Alamat ito na siyang pinanggalingan ng lahi ng mga wakwak. May umiiral pang burang ngayon? Lintik. Kung hindi ako nagkakamali ha. Yung mga burang ang nakipagdigma noon sa gabunan. Ito na rin ay batay sa sinabi ng lolo ko. Hindi ko alam. Wala akong alam dyan sa burang na yan. Basta ang sabi ng tatay ko, malalakas daw at hindi tinatablan ng mga pangontre. Yung pinuno, anong uri siya ng aswang? Tanong ni Tatay Sandro. Ang sabi naman ni Rolly, hindi daw aswang ang pinuno, kundi isang normal na tao ito. Pero malawak ang saklaw dahil na rin sa salapi. May koneksyon din sa kinauukulan kung kaya naman madali lang nare-resolba ang isang sitwasyon. Lalo na ang pananalasa ng mga aliwas nun. Dagdag ni Rolly,
ang mga aliwas umano ay utusan ni Sebastian para kumitil ng kalaban. Mga kakumpetensya sa negosyo at mga pinag-iinitang tao noon. Kapag napatay nila umano ang pinuno, malaki ang posibilidad na babagsak ang lahi ng mga aliwas dahil maghihirap pa mga ito, lalo na't wala nang masasandalan ng mga yon. Na mga sandaling yon ay nakikinig si Jonas sa pinag-uusapan. Wari pa sa sarili, kinukutuban si Jonas na matutuloy ang nasabing hakbang ni Rolly. Maya-maya pa, hindi nga siya nagkamali nun. Sa kadahilanang sumang-ayon si Tatay Sandro sa kabila ng peligro na kakaharapin. Idagdag pa dyan na malalakas ang kanang kamay ng pinuno pero hindi nag-atubili si Tatay Sandrong pumayag. Ayon pa sa kanya, bahala na daw. Wala din naman silang mapagpipilian kung hindi gagawa ng hakbang. Ganun pa rin ang magiging kalalabasan. Mapapasubo at mapapasubo sila dahil hindi sila titigilan ng mga aliwas na yon. Dahil dito ay sumugal na rin si Jonas. Kaagad sumabat ang binata na kapag umalis sila, sasama siya. Sasama ka talagang tutubi ka. Ano pat ikaw lang ang nakapalabas ng totoong lakas ng bangkilan? Nakita ko to kaninang madaling araw na magalit ka eh. Kahit mano-mano, kaya mong kitilin ng kalaban ng walang kahirap-hirap. Bukod pa doon, dama ko yung pangingilabot sa'yo. Yun yung unang beses akong kinilabutan sa normal na tao. Wika ni Rolly. Hindi naman nagsalita pa si Jonas. Hindi niya din lubos na pagtanto ang lahat. Maging siya, dama niya ang sarili at alam niyang hindi na pangkaraniwan ang kaya niyang gawin. Anak, ako man ay nagtataka pero ngayon ay malaki ang tiwala ko sa iyo. Nga pala Rolly, saan ba banda matatagpuan yung Sebastian na yan? Tanong ko din kung kasama niya bang sinasabi mong mandirigma. Ayon kay Rolly, hindi siya sigurado kung kasama ba ang magkapatid pero alam niya kung saan matatagpuan si Sebastian. 2 lugar ang pinamumugaran nito. Sa bukid ng Capiz at sa sentro. Minsan ang tiniktikan ng kanyang tiyuhin na yumao. At ang sabi kapag mainit daw ang sitwasyon, nagpapabukid si Sebastian. Una nilang pupunta ng sentro ng Capiz. Doon daw kasi matatagpuan ang kalaguyo nito. Sa susunod na araw sila aalis. Ihahanda niya pa daw si Jonas bukas. Kailangan nilang kargahan ng tapang at abilidad ang binata. Partikular na kung paano gamitin ang bangkilan. At sa mga hindi pa natutuklasan ni Jonas, nakakayanan nito. Kuya, pwede po bang malaman kung ano pa ang kayang gawin ng bangkilan? Pagsasanay ba yan? Sabat naman ng binata. Oo, pagsasanay. Teka, sabik na sabik talaga. Sabi ko bukas eh. Hindi mo ako pagpapahingahin. Yung mga mata mo nga para ng mata ng paksiw na isda eh. Matulog at magpahinga ka ng mahabang oras. Ikaw yung isasalang ko sa unang sabak ng laban. Sakaling makaharap natin yung grupo ni Sebastian. Napakamot na lamang ng ulo si Jonas habang si Tatay Sandro naman ay napapailing ng mga sandaling yon. Buong maghapong naghanda si Tatay Sandro. Umuwi pa ito ng bahay. Kinargahan ng dasal ang kanyang San Benito. Nilublob naman sa tubig ang 2 bato umo at nilagyan ng tawas tapol. Ang pamamarang ito, pagkakarga ng mga mutya, partikular na sa bato umo at batong kahoy na dignom. Ang mga ito kasi ay hindi kinakailangan ng dasal at literal na nakukuha at nagkakaroon ng mutya ang may gamit nun. Dahil sa tubig. Tipikal na lahat ng bato umo ay nasa tubig talaga. Kaya pinaniniwalaan na ang pagkarga dito ay tubig din. Nilagyan nga lang ng tawas tapol para mas kumapit ang karga.
Isang araw ang paglublob nito sa tubig. Malalaman na lamang kapag sapat na ang karga, kapag bumubula ng tubig nun. Balik tayo sa kwento. Si Rolly, nagpahinga pero sandali lamang ito. Patuloy siyang dinudumog ng konsensya at paghihinagpis sa pagkamatay ng kanyang ama at tiyo. Walang puwang ang galit ni Rolly. Hindi napapanatag at habang nasa labas ng bahay ay pinagtatataga niya ang puno ng niyog. Nakatanaw lamang sa kanya ang Tatay Sandro. Gusto niyang awatin pero hinayaan niya lang ito. Kahit papano, makapagpalabas ng saloobin ng Ginoo nun. Inaasahan din noon ni Tatay Sandro na pagsapit ng gabi, maaring may dumagsa ulit na aliwas. Buhat na rin ito ng nangyari at posibleng may darating na responde nun. Pero kinagabihan, habang nagmamatyag silang tatlo, wala namang pagsulong ang naganap. Salitan pa sila Tatay Sandro at Jonas para na din hindi sila sabay mapuyat. Pero si Rolly, umalis ito. Nagpaalam naman na may pupuntahan lamang at babalik agad. Gusto pang sumama noon ni Jonas, kaso tumanggi ang Ginoo. Ayon dito ay magpahinga na lamang umano si Jonas para may sapat na lakas ito kinabukasan sa pagsasanay. Lingid sa kaalaman ng magtatay, itong si Rolly ay pupunta sa lugar nila Junior. Yun na rin ay sa gigil na pumatay ng aliwas. Inaasahan kasi noon ni Rolly na may bibisitang aliwas sa lugar nila Junior. Malalim na gabi nang makarating si Rolly. Habang nasa malapit na, nakita ni Rolly si Junior. Animoy may kung anong sinusuri sa paligid nun. Nakita naman siya nito, pero bigla na lamang tumakbo papasok ng bahay. Takang-taka noon si Rolly kung kaya noong nasa tapat na siya ng tirahan, mabilis siyang bumati at nagpakilala. Kagad namang nagbukas ng pintuan at bintana ito. Sinipat ni Rolly ang loob. Dito ay nagulat si Rolly. Paano ba naman kasi? Bumungad sa kanya ang pamilya ni Junior na lahat ay may tangkil na itak nun. Maging ang anak na bunso, na sa pagkakatansya niya ay edad 8 taong gulang, may itak din. Kagad naman niyang tinanong si Junior at ang sabi nito ay kagabi pag alis daw nila Jonas ay may nagsidatingang hindi kilalang tao. Ang iba'y naglilibot-libot sa kanilang bahay, habang may napapansin naman siyang nagtungo doon sa lugar kung saan nila inilibing ang napatay na aliwas. Natakot pa nga siya nang may nakitang paparating. Akala niya ibang tao na naman kaso si Rolly lang pala ito. Dagdag pa ni Junior, noong hapon ng araw na yon ay may dumalaw umanong babae at may hinahanap. Nagtanong kung may napadaan ba umanong kalabaw. Nawawala kasi umano ito. Takang-taka si Junior dahil hindi niya kilala ang babaeng yon. Alam niya daw sa sarili na nag-aalibay lamang ito para masipat ang kanilang kinalalagyan. Sumabat naman si Rolly nun. Ayon sa Ginoo, mananatili siya sa lugar hanggang umaga. Ito ay sakali umanong may dumalaw ulit. Ganun ba? Nakapaghapunan ka na ba? Malayo kasing lugar nila Sandro. O ba gusto mo mga pe? Pumasok ka dito sa loob. Dito ka muna't magpahinga ka. Mungkahi ni Junior. Umiling si Rolly. Ang sabi nito ay sa labas lamang daw siya. Kapag pumasok ito sa loob ay nakakasiguro siyang natitiyak ng damay ang pamilya ni Junior kapag nagkaganon. Hanggat maaari, hindi tatapak sa loob ng tahanan si Rolly. Kung wala ka nang gagawin, Junior, maiging isara mo yung pinto at bintana. Sige na, dito lang ako sa labas. At sakaling may marinig kayong hindi ka aya-aya, huwag kayong lumabas o sumilip man lang ha. Mungkahi ni Rolly nun.
Tumangulang si Junior bilang pagsang-ayon. Samantala, ang asawa at anak nito makikitang may agam-agam. Mula sa bahay ni Junior, pumuslit si Rolly sa isang banda. Nasa gilid siya ng puno na ng niyog sa timog bahagi ng lugar na yon. Bukas naman ang ilaw doon sa bahay nila Junior. Kahit papano'y nasisilayan niya ang ilang parte ng paligid. Limitado nga lang ito. At sa mga sandaling yon, ang pinagkakatiwalaan lang ni Rolly ay ang kanyang bangkilan. Nagbibigay hudyat kasi ang mutya sa oras na may hindi maganda sa paligid. Inabot ng hating gabi si Rolly pero wala pa siyang namamatyagang bumisita. Nakakaramdam na siya ng antok at sa mga sandaling yon ay napapaisip na siyang umuwi. Hanggang sa maya-maya lang, nakarinig siya ng mga kaluskos. Mula ito sa kanyang likuran at sa pagkakatansya niya, medyo malayo pa yon. Dali-dali naman yung sinipat ni Rolly. Wala siyang nakita dahil sobrang dilim at natitiyak din niyang hindi banta ito dahil wala namang hudyat ang bangkilan. Hanggang sa dahan-dahang rumihistro sa kanyang paningin ang tumatakbong sina Tatay Sandro at Jonas. Takang-taka naman si Rolly. Kaagad siyang tumayo at sinalubong ang mga ito. "Kuya, tumating yung mga aliwas. Isang sasakyan yung pumarada na lang bigla. Nagpulasan yung mga nakasakay. Nakita ni tatay yon. Ginising niya ako. Sobrang dami, kuya. Tingin ko lampas 15 yun eh." Hindi kaagad nakapagsalita si Rolly sa sinabi ni Jonas. Wari ba'y hindi pa napuproseso mga narinig doon? "Teka sandali. Paano nyo na lamang narito ako?" tanong ni Rolly. Ang sabi naman ni Jonas, nararamdaman niya lang daw umano. Dito napailing si Rolly. Maaaring dahil ito sa bangkilan na kapares ng kanyang tangan. Dagdag ni Jonas, sumusunod daw sa kanila ang mga aliwas. "Bueno, kinakailangan nating harapin yung mga yan. Bakit nga ba kayo tumakas kaya nyo naman yon?" Bulalas ni Rolly. Pinaputukan kami ng baril eh. Nagkabulabugan nga doon. Tapos may payatot na matanda na naninigarilyo. Parang mayor kong umasta." Nang marinig ni Rolly ang mga sinabi ni Jonas, napatango ito at ngumitinon. Ayon kay Rolly, hindi na nila kinakailangan pang puntahan si Sebastian. Dahil ito umano mismo ang pumunta sa kanila. Patpati umano na matanda si Sebastian at lagi nitong tangan ng malaking sigarilyo na abano. Dumagdag pa sa kumpirmasyon na nagpaputok ng baril. Isa lang ang ibig sabihin, pananambang ito ng mga tauhan ni Sebastian at kasama pa ang mga aliwas. Sa pagkakataong ito ay hindi na lang siya sigurado kung kasama ba din ang mandirigmang sakop nito. Magpaganon pa man ay wala silang dapat ikatakot. Harapin lang nila ang komosyon at dito nila tatapusin ang laban. Tumango naman si Jonas noon. Maging si Tatay Sandro ay sumang-ayon din. Ang sabi nito ay mabuti na lamang at natapos niyang kargahan ng mga tangan. Kahit papano sa pagkakataong yon, kampante siya. Lalo niya naramdaman ang bisa ng batong umong nanonood sa kanyang kalamnan. Ang kabal kasi nito kapag gumana na, mamamanid ang kalamnan panandalian. Mabuti naman at lihiti mo pala yung batong umo mo. Kala ko kasi nabili mo lang yan sa talipapa eh. Mamaya lang, darating na sila. Distansya tayo konti dito sa bahay ni Junior. Mabuti sana kung aswang lang eh. May baril pa palang dala. Sabi ni Rolly. Nagkatitigan ng mag-ama. Paghudyat ni Rolly kung saan sila tutungo. Walang sabi-sabing sinunod ito ng dalawa. Sa gubat yon.
at habang binabagtas nila ang masukal na landas. Ang sabi ni Jonas, dapat daw ay may liwanag dahil hindi nila malalaman kung saan manggagaling ang aliwas kapag madilim. Mula sa akin ang pulong na yan ah. Pinapatawa mo ako. Noon siguro, pero ngayon hindi na. Ikaw lang kasi ang inaalala ko noon eh. Lalo't hindi pa nagbibigay ng sapat na proteksyon sa iyong bangkilan. Pero ngayon, masasabi kong kahit ipikit mo pa yung mga mata mo, kaya mong lumaban. At kapag nakapatama ka, asahan mong hindi na babangon pang tatamaan na yon. Dito tayo dumaan. Kapag nakarating tayo sa gubat, pabor na sa atin doon. Dahil makikita natin silang paparating. Wika ni Rolly. Dagdag nito, malaki ang espasyo bago pa makarating sa kakahuyan. At kapag may sumunod sa kanila, masisilayan nila ito. Maliban na lamang kapag alam ng kalaban ang kinikilos nila. Dahil sasalisi ang mga yon at imbis sa harapan, sa likod na nila ito manggagaling. Matapos makarating sa kakahuyan, isa-isa silang naghanap ng matataguan. Bali, distansya ang kinalalagyan nila sa bawat isa. Mababa naman ang damo sa espasyo at napagtanto ni Jonas noon. Natama nga si Rolly. Para bang nababasa na nito ang mangyayari. May mga bahay sa unahan. Malalayo man yun. Pero may mga ilaw na siya namang malaking tulong dahil salungat ito sa kanilang kinalalagyan. Kapag may mapapadaan, makikita nila ang anino ng mga ito. Napakatahimik nila. Kapwa mga seryoso na mga muka. Maya-maya pa, kumakahol na ang mga aso doon banda sa kabayan. Si Jonas at Rolly, nagkatitigan ng mga ito. Sila kasi ang malapit at nagsenyas si Rolly na narito na ang mga kalaban. Tumango lamang si Jonas. Ilang segundo lamang ang namagitan. Naramdaman na ni Jonas ang pamamanid sa kanyang paa. Isang indikasyon na may kalaban. Bagamat sinabi ni Rolly na kayang makipagsalpukan ni Jonas ng mano-mano, nagdala pa rin ang binata ng itak nun. Gayon din si Tatay Sandro. Sinitsita ni Jonas ang tatay at sinabing humanda na. Hindi naman nagsalita si Tatay Sandro pero hinugot na nito ang hasang-hasa na itak. Pinalo-palo pa yun sa punong pinagtataguan at nanggigigil nun. Patayan palang habol niyo ah. Sige, patayan akong patayan. Wika nito sa isip nun. Inantay ni Jonas na may magpakita pero wala. Nanatiling payapa ang lugar. Bagamat may hudyat niya ang kanyang bangkilan. Hanggang sa may nakita siyang tila gumagapang na hayop sa may damuhan. Mabagal lamang ito na wari ba'y nagtitik-tik ng makakain. Parang aso. Dito kaagad pumasok sa isip ni Jonas na baka alaga ito ng aliwas. Kung kaya naman pinakiramdaman niya at tinanaw maigi kung saan pupunta. Sa ibang direksyon ito at hindi sa kanila. Hanggang sa bigla na lang may nagpulasan sa may damuhan. Kasabay nito ang nakakakilabot na tinig. Wari mga biik itong nag-aaway. Mga tao itong parang hayop kung gumalaw. Apat ito na papunta sa kanila. Bukod pa diyan, yung asong nakita niya ay nawala na lamang bigla. Kung kaya naman nakaramdam ng kaba si Jonas sa pagkakataong yon. Hanggang sa lumabas na si Rolly. Kalmadong naglakad at yung papasalubong ng mga aswang. Pinagtataga ng Ginoo. Si Tatay Sandro ay kumilos na rin. Parang yawa itong tumakbo ng mabilis at tumulong kay Rolly. May agam-agam si Jonas kaso napapansin niya sa tatay na ang bangis nito. Hindi katulad noon sa bahay ni Fernan. Parang hindi na nalalayo ang abilidad kay Rolly.
Hanggang sa maya-maya pa ay nakarinig si Jonas ng pag-angil sa kanyang likuran. Pagsipat ng binata, halos mapatalon siya sa pagkabigla ng masilayan ang dalawang malalaking aso. Mabilis na binunot ang itak at kaagad inundayan ito ng pagtaga. Pero ang bibilis ng mga asong yon, na para bang tao na sobrang talino at kaagad nakaiwas. Kahit na anong pagtaga ang gawin niya, naiilagan pa rin ng mga hayop na yon. Ilang saglit lang, nakarinig siya ng boses na nagmumula sa may malapit. At habang kinakaharap ni Jonas sa mga aso, saglit niyang sinipat ang kinaroroonan ng tinig at dito ay nakita niya ang dalawang tao na nakatayo lang sa tabi ng isang puno nun. Hindi niya maaninag ang mukha nito, pero nakakatiyak si Jonas na mga lalaki ito at nasa husto ng edad. Humagikik ng tawa ang dalawa. Wari ba'y tuwang-tuwa habang minamasdan siya ng mga ito. Nabanas si Jonas at sa hindi malamang dahilan, bigla na lamang uminit ang kanyang katawan. Saglit lang naman ito, pero pagkatapos noon ay napatamaan niya na ang dalawang aso na siyang labis ipinagtaka ng binatilyo. Paano ba naman kasi? Bumilis na lamang ito bigla. Ang pagkatama pa sa mga hayop ay sagad. Yung tipong ang lalaki ng pinsala nun. Nawari sobrang talas ng kanyang itak kahit hindi naman. Mabilis na binawian ng buhay ang dalawang nilalang. Paglingon naman niya doon sa mga tao, nakita niyang nakatayo pa rin pero ang tahimik na. Walang takot na nilapitan ito ng binata. Pero ganoon na lang ang paghinto niya nang biglang dumapa ang dalawang tao na yon. At may kung anong tumubo sa may likuran nito. Dinig niya pa noon ang paglagotok ng mga buto. Nawari ba'y nababalian ng mga ito. Minasdan lang ni Jonas hanggang sa lumaki ang tumubo sa may likuran ng dalawa. At doon niya nalaman na mga pakpak ito. Animoy nanlilimahid sa langis sa kintab. Mamasa-masa at korting pakpak ng paniki nun. Mabilis niyang napagtanto na bagamat aswang ang dalawa pero hindi ito aliwas. Magpaganon pa man, hindi yun naging dahilan para matakot si Jonas. Sa halip, lumapit ito at hinambahan niya ng pagtaga ang isa. Pero sinalulang ang pagtaga at hinablot ang itak. Dahilan namang nabitawan ni Jonas ang patalima. Dito ay biglang dumungaw sa kanyang mukha ang isa sa mga aswang. Nakita ni Jonas ang ubod ng pangit na korte na mukha nun. Para itong kambing na may mga matutulis na mga ngipin. Napaatras si Jonas pero nang makahakbang ay sinunggaban siya ng isang aswang. Tinulak si Jonas, dahilan para matumba ang binata at dito ay dinaganan siya ng nilalang. May humila naman sa kanyang paa, kung kaya noon ay hindi nakagalaw si Jonas. Sinakal siya noong nakadagan sa kanya at dahil na rin sa malaki ito ay tuluyang naparalisa ang binata. Walang ibang nagagawa kung hindi ang tingnan ng sarili na malapit ng mamatay nun. Ayon kay Jonas, yun na ang naiisip niya sa mga sandaling yon. Lalo't dahan-dahang dinidiinan ng pagsakal at kasabay pa nito, nakatakip sa kanyang bibig ang isang kamay ng aswang. Hanggang sa hindi malamang dahilan, bigla na lamang umanong nilubayan siya ng dalawang nilalang. Akala niya noon, dumating si Rolly. Pero nang bumangon si Jonas ay wala namang ibang tao maliban sa dalawang aswang at siya. Pagkatayo pa niya, nag-angat ang mga ito ng kanilang mga kamay. Dumipa ang mga pakpak na wari ba'y bumibuelo ng paglipad. Hanggang sa... Sural! Alam kong naramdaman mo yan.
Anong meron sa kanya at parang hindi ko siya kayang patayin? Abay, ewan ko. Pero natatakot ako sa kanya, kapatid ko. Wika ng dalawang aswang. Dito na nalaman ni Jonas na ang mga ito ay yung mga nabanggit pala ni Rolly na magkapatid. Sina Agustin at Sural, ang mga mandirigmang aliwas na kalahati burang. Ang sabi pa ni Jonas sa sarili, may mga pakpak pala ang mga aswang nito. Pero nagtataka siya kung bakit tila ba natatakot sa kanya. Nang umabante siya ng lakad, dito ay umatras naman ang dalawa. Pagkakataon nyo na yun ah. Bakit nyo ako nilubayan? Tanong ni Jonas sabay dampot sa itak. Tama bang makipag-usap sa kanya, Agustin? Tanong ni Sural sa kapatid nun. Ang sabi naman ni Agustin ay walang saysay ang sasabihin nila. Hindi naman maniniwala ang binatilyo pero nababagay lang, kapatid ko. Kawalang respeto ito sa gabay natin. Ikaw, binata. Tangan mo ang tangan ng aming gabay. Paano ka napagkalooban ng mutya na galing sa diwata? Bulalas ni Suran. Napakunot na mukha si Jonas. Dito niya palang napagtanto na dahil pala yon sa taglay niyang tangan, kaya natakot sa kanya ang mga aswang. Hindi niya alam kung bakit bigla na lamang gumaan ang kanyang loob sa dalawa. Bigay lang to sa akin ni Rolly. Ang taong tinutugis ng kasamahan niyo. Ang taong napapalaban ngayon kasama ng tatay ko sa labas ng gubat na to. Maling kalaban ang nakaharap nating kapatid. Masasabi kong dapat pa nating bigyang pugay at respeto ang binatang ito. Dahil ang diwata na nagmamay-ari ng tangan niya, siyang nagbigay buhay sa atin. Wika ni Agustin. Kagad na nagkasundo ang dalawa na wala man lang alam si Jonas kung bakit. Tapos ay biglang lumipad ito patungo sa bulwagan ng gubat. Sumunod naman kaagad si Jonas. Maniwala man kayo o sa hindi, yung mga aliwas ay dinaanan ng magkapatid at nagsitilapon ng mga ito. Sila Rolly at Tatay Sandro. Gulat na gulat. Nagkatitigan at balot ng pagtataka. Dinagit-dagit na mga lumilipad na nilalang ang mga aliwas. Maging ang nakatago sa damuhan, hindi nakalampas. Hanggang sa nagkasigawan ng mga aliwas. May nagalit pa kung bakit sila kinakalaban ng kanilang kasama. Kuya, magugulat kayo sa sasabihin ko. Yung dalawang yan, ang mandirigmang sinabi mo sa amin. Kamuntikan na akong mapatay pero nilubayan na lang ako bigla. Bungad ni Jonas nun. Dagdag ng binata, ang dahilan umano ay ang tanga niya. Ayon sa pagkarinig niya, galing umano ito sa diwatang gabay ng magkapatid nun. Sa kanila gumabay yung diwata? Ha! Langhiya. Kung hindi ako nagkakamali, may tangan din yung magkapatid. Mga bangkilan din ito. Ngayon ko lang napagtanto na lihitimong gamit pala talaga ng aswang ang bangkilan. At napasakamay pa sa kalahating aliwas at burang na hindi hamak na nasa antas na isa sa pinakamalakas na uri ng aswang. Hindi niyan tataluhin na may kaparehang tangan, Jonas. Iisipin ng mga nakasama tayo at mas bibigyan ng pagpapahalaga kaysa sa mga kasama niyang aliwas. Hindi naman may pagkakaila. Tingnan niyo yung ginawa ng magkapatid. Pinapatay yung nadadagit ng mga aliwas. Mabuti na lang yung iba nakatakas. Wika ni Rolly. Namangha si Jonas, maging si Tatay Sandro. Napapailing na lamang ito. Habang minamasdang nagpupulasa ng ibang aliwas palayunon. Nang tuluyan ng makaalis sa mga kalaban, dito palang lumusong ang magkapatid at lumundag sa kanilang kinaroroonan. Sandaling katahimikan ang nangyari nun. Wari ba'y nagpapakiramdaman silang lahat. Hanggang sa nagsalita si Agustin. Ang sabi nito,
Hindi niya inaasahan na ang tutugisin nilang tao ay may kaparehang tanga nila at iisa pa ang pinanggalingan. Hindi nila hahayaan ang mga ito na mapahamak. Humingi ng pasensya dahil hindi nila alam ang pinapatrabaho sa kanila. Ikaw na siguro si Rolly, tama? Mukhang napakainit mo sa mga aliwas Maging sa pinunong si Sebastian. Hadlang ka daw at maaaring maging pabigat balang araw. Pero kahit napapailalim kami sa kanyang pagdikta, hindi namin hahayaang may mangyari sa'yo. Mas pipiliin pa naming patayin si Sebastian kesa sa inyo. Sambit ni Soran. Ngayon ko lang kayo nakita. Pero may nakaugnay pala sa atin. Maging ako, hindi ko inaasahan to Takot ako sa inyo dahil kayo lang naman ang lahi ng aswang na nagpatumba sa mga gabunan nun. Ang digmaan ng mga gabunan kontra lahing burang. Nakakamangang isipin. Pero maraming salamat. Wika ni Rolly. Siguro naman, titigil na mga liwas sa katutugis sa inyo. Maging ang binatang yan. Tag-iisa pala kayo ng bangkilan. Animal tong si Sebastian. Sige, alis na kami. At kami na rin ang bahala kay Sebastian. Wala ka nang dapat pang ipangamba. Wika naman ni Agustin. Hindi napigilang matawa ni Tatay Sandro sa tuwa. Si Rolly naman ay nagkibit balikat at nakangisi din ito. Pagkatapos tumango ni Rolly, agad-agad nagliparan ng dalawa. Hoy, salamat Diyos ko. Kala ko katapusan ko na kanina Pasalamat na lang tayo at may kaparehang tangan tayo sa mga yon. Wala naman akong ibang kinatatakutan kundi magkapatid na yan Pero ngayon, hindi pala nating kalaban. Batay sa sinabi ni Agustin, totoo yun. At tiyak hindi na magtatangka pa mga liwas. Ikaw ba naman ang hadlangan ng mga mandirigmang aswang? Iligpit na lang natin yung mga labi dito. Oh, ba't parang maiiyak ka dyan, Jonas? Patay na ako dun kanina Pinagtulungan ba naman ako? Siguro isang ubo na lang nakatirik na yung mata ko. Ay, maraming salamat talaga sa bangkilan. Langya talaga. Alam ko nang katapusan ko na yung kanina. Iniligpit nila ang mga labi. Doon lang din nila inilibing ang mga ito. Matapos noon ay pinuntahan nila ang bahay ni Junior. Inabisuhan ng mga ito na wala nang dapat pang ipangamba. Ligtas na sila at malayo sa kapahamakan. Masayang umuwi ang tatlo. Kalmadong-kalmado na waribay na bunutan ng tinik sa lalamunan. Nang makarating sila sa bahay, bumungad kaagad ang tirahan ni Rolly na waribay hinalungkat ng magnanakaw. May mga tama pa ng barelang dingding at may residente din doong nakikiusisa. Hindi naman nagtanong pero halatang takot na takot ang mukha nun. Nakauwi na rin ang mag-ama sa kanilang bahay. Ito ay dahil tiyak na silang wala nang manggugulo pa. Kinabukasan, nakita nila si Rolly na nagliligpit ng mga kagamitan. Kaagad namang linapitan ng mag-ama. Nagtanong si Tatay Sandro kung aalis ba si Rolly. Di porke ba inilalabas ko yung gamit ko, aalis na kaagad. Kukumpunihin ko lang ang bahay. Hindi ako aalis, no? Dito na ako maninirahan. Dito ako naging masaya Kung uuwi ako, kalungkutan lang ang bubungad sa akin doon. Napangiti si Jonas sa Tatay Sandro. Ang sabi naman ni Jonas, magiging masaya din ang binata kung kasama lagi si Rolly. Si Jonas, hindi niya lubos na pagtanto na makakaranas siya ng ganoong tagpo. Nakakapangilabot daw. Biro mo, sunod-sunod ang subok sa buhay ng mapa sa kamay niyang bangkilan. Kaya naman si Jonas na mismo ang nagpatunay sa buong pagkatao ni Rolly. Lihitimong mamamatay aswang nga ito. At katunayan ay maliban sa natunghayan lang ay nakasama pa niya si Rolly. Lahat ng ito ay dahil lamang sa matador na may mutya ng bangkilan.